Magandang araw, Grade 9. Ako nga pala ang inyong guro ngayong araw. Ako nga pala si Monica Galisimbatan at ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa pangangailangan at kagustuhan o tinatawag na wants or needs. Atin munang talakayin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pangangailangan. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na pananatili ng buhay ng tao. O, ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa kailangan ng mga tao sa pang-araw-araw na pamumuhay, na kung saan hindi mabubuhay ang mga tao kung wala ang mga bagay na ito. Halimbawa na lamang dyan ay ang hangin, tubig, pagkain, at tirahan, na kung wala ang isa dyan ay maaaring humantong ang mga tao sa sakit at humantong sa kamatayan. Naintindihan ba ang pangangailangan? Mahusay! Ngayon naman ating talakayin ang kagustuhan. Ang kagustuhan naman ay maaaring tugunan o hindi tugunan sapagkat hindi nakasalalay ang buhay ng tao dito. Sa madaling salita, ang pangangailangan ay ito ay panandalian lamang. Mabubuhay ang mga tao kahit wala ang mga ito. Halimbawa na lamang dyan ay ang cellphone, bag, at iba pa, na kung saan tinatawag ang mga itong luxury goods or luho lamang. Naintindihan ba ang kagustuhan? Ito ang mga halimbawa ng kagustuhan. Andiyan ang cellphone, bag, at sasakyan, make-up. Ngayon naman ating talakayin kung sino ang nagsulong ng hierarkiya ng pangangailangan. Andyan si Harold Maslow, isang Amerikanong psychologist na nagpanukala ng hierarkiya ng pangangailangan. Si Harold Maslow rin, class, ay hindi lang isang psychologist or isang psychologo, na kung saan si Harold Maslow rin ay isang ama ng kilusang humanistic. Kilala din siyang ama ng kilusang humanistic. Hindi lang siya isang psychology, siya rin ang hierarkiya na nagsulong ng hierarkiya ng pangangailangan. Ang hierarkiya ng pangangailangan, ito ay hinahati ito sa 5. Andyan ang psychological, safety needs, love belongings, STEM, or self-actualization. Una muna nating talakayin ang psychological or ang pangangailangang physiological. Ano nga ba ang pangangailangang physiological? Ito ay tumutukoy sa mga pangunahing kailangan ng ating katawan upang manatiling normal ang takbo nito. Ibig lang sabihin yan, class, ay ito ay tumutukoy sa mga pangunahing kailangan ng mga tao upang mabuhay sa pang-araw-araw. Gaya nga ng sabi ko kanina, ito ay ang mga tubig, hangin, at pagkain at tirahan. Kung wala ang mga ito, class, ay maaring humantong ang mga humantong tayo sa sakit at ikamatay natin iyon kung hindi natin makukuha ang mga bagay na iyan. Naiintindihan ba ang pangangailangang physiological? Mahusay! Ang sunod naman ay pangangailangang pangsiguridad. Ito ay tumutukoy sa kapayapaan, kaayusan, katahimikan, at kalayaan. Magkakaroon lamang tayo ng
seguridad at kaligtasan or tinatawag na safety needs kung matutugunan na ang una-unang pangailangan. Kabilang dito ang seguridad sa hanap buhay, kaligtasan sa kalusugan, karahasan sa pamilya at seguridad sa kalusugan, na kung saan ito ang pinaka-importante sa hierarkiya ni Maslow, ang safety o seguridad at kaligtasan ng nating mga tao. Para sa iba, ang mga pangailangan kung hindi matugunan ang pangailangan para sa kaligtasan, ay mahihirapan ang mga tao na mabuhay at magtagumpay sa kanilang buhay. Tama nga naman, class, mahihirapan ang mga tao kung hindi natin makakamit ang pangailangang pangsiguridad. Bakit? Dahil sa kadahilan ng kapag magulo ang ating paligid, hindi tayo magtatakumpay sa ating mga gustong makamit sa buhay. Ang sunod naman, class, na ating tatalakayin ay ang pangailang magmahal, makisapi, at makipagkaibigan. Alam niyo ba, class, na napaka-importante ang makipagsalamuha sa iba at makapagkaroon ng isang pamilya na kung saan merong magmamahal sa atin. Kabilang dito ang pangailangan nating magkaroon ng kaibigan, kasintahan, pamilya at anak at makilahok sa mga aktibidad. Kailangan nating iyang mga iyan. At kailangan nating mga tao na makipagsalamuha sa iba dahil meron tayong mga pangailangan na sa kanila na hindi natin kayang tugunan. Sabi nga nila, hindi tayo mabubuhay ng tayo lamang. Naintindihan ba? Mahusay. Ang pang-apat naman na hierarkiya ni Harold Maslow ay ang pagpapahalaga sa kaganapan ng pagkatao or tinatawag na self-esteem. Ano nga ba ang self-esteem? Ito ay tumutukoy sa respeto at pagpapahalaga mula sa ibang tao. Kailangan nating tao na maramdaman ang kanyang halaga or ng halaga natin. Sapagkat kapag nire-respeto tayo ng ibang tao at nagtitiwala ang mga tao sa atin, ay nagpapataas ng ating self-confidence. O nagpapataas ito ng ating self-confidence, na kung saan kapag nakakuha tayo ng respeto sa ibang tao at tiwala nila ay masarap sa pakiramdam kapag nakakakuha tayo ng mga ganyang mga bagay. Kapag naman hindi tayo nire-respeto ng mga tao, ay hindi parang, alam niyo yun, parang nakakapanghina ng loob. Kapag naman nire-respeto tayo at nagtitiwala ang mga tao sa atin o ibang tao sa atin, napakasarap sa damdamin. Naiintindihan ba ang pagpapahalaga sa kaganapan ng pagkatao or self-esteem? Ito lamang ay tumutukoy sa respeto at pagpapahalaga mula sa ibang tao. Kagaya na lamang, halimbawa na lamang dyan kapag nire-respeto ka ng iyong kapatid, nakakabatang kapatid. Diba? Napakasarap sa damdamin na nire-respeto ka ng nakakabata mong kapatid. Ganon na din ang ibang tao sa'yo. Ang panghuli naman ay ang kaganapan ng pagkatao o self-actualization na tinatawag. Ngayon, class, ano nga ba ang ibig sabihin ng self-actualization? Ito ay tumutukoy sa
sa hangad ng tao na magamit ng husto ang kanyang kakayahan upang makamit ang kahusayan sa iba't ibang larangan. Sa madaling salita, class, ito ang pinakamataas na antas ng pangangailangan ng tao. Hindi na siya natatakot na mag-isa at makipagsalamuha sa ibang tao. Kaya kaya niya na ding magpaka-totoo sa kanyang sarili at magkaroon na rin siya ng respeto sa iba. Kung sa pagpapahalaga sa kaganapang pangtao, nare-respeto ka ng ibang tao, at nagtitiwala sa iyo ang ibang tao sa kaganapan ng pagkatao or self-actualization naman, ito ay tumutukoy sa sarili mo na kaya mo nang makipagsalamuha sa ibang tao, makipag-interaction sa ibang tao, at kaya mo na ring irespeto ang ibang tao. Naiintindihan ba kung ano ang 5 hierarkiya ng pangangailangan, class? Mahusay. Ano na nga ba ulit ang 5 hierarkiya ng pangangailangan? Mahusay. Ito ay ang pangangailangang physical, pangangailangan ng seguridad at kaligtasan o safety needs. Ang pangatlo naman ay pangangailangang magmahal, makisapi, at makipagkaibigan. Ang pang-4 naman ay pagpapahalaga sa kaganapang pangkatao or self-esteem. At ang pang-5 naman ay ang kaganapan ng pagkatao or self-actualization. Naiintindihan ba ang hierarkiya na sinulong ni Harold Maslow? Mahusay. Ano na nga ba ulit ang pangangailangan? Mahusay. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na kailangan natin sa pang-araw-araw upang tayo ay mabuhay. Halimbawa na lamang dyan ay ang damit, pagkain, tubig, at tirahan. Ano naman ang ibig sabihin ng kagustuhan? Mahusay. Ito ay tumutukoy, kapag sinabi natin kagustuhan, ito ay tumutukoy sa mga bagay na gusto lamang nating makuha or panandalian lamang na makukuha natin. Kagaya lang naman, pwede tayong mabuhay nang wala ang mga ito. Kagaya lamang ng cellphone, bag, at make-up. Sino naman ang Amerikanong psychologo or psychology na nagsulong ng hierarkiya? Mahusay. Si Abraham Harold Maslow. Alam niyo ba, class, na si Abraham Harold Maslow ay hindi lang isang psychology or psychologo. Isa rin siyang ama ng kilusang humanistic. Naiintindihan ba? Mahusay. Ano na nga ba ulit ang pangilang physical? Mahusay. Ito ang tumutukoy sa mga bagay upang mabuhay ang mga tao or tayong mga tao. Batid kung kayo ay nakinig sa ating talakayin, kaya meron kayong isagot sa aking mga katanungan. Ngayon naman, class, ay maglabas kayo ng malinis na papel para sa ating pagsusulit. Ako nga pala ang iyong guro sa Araling Panlipunan, na kung saan, class, ay dito na tayo magtatapos.